What's up mga paps, for today's video binaklas natin ngayon si Snipey. So kinukondisyon natin kasi babalik na tayo ng Manila sa November 8. So ito nga, pinabaklas natin kasi nga tinitingnan natin yung mga air cleaner kasi palyado ng kaunti yung minor. Bumababa siya bigla tapos namamatay. So tinignan naman natin yung spark plug, okay naman. So ito, tinignan natin to air cleaner, tingnan yung mga idol, mga paps. So yan, medyo madumi na. So titingnan natin kung ano yung sanay kung bakit bumababa bigla yung minor. So ito nga, napakadumi na. Magpapalit na tayo pagbalik natin ng Manila. So i-check lang natin. Wala pa rin laman. Wala, air cleaner to. Airbox ba? So ayun mga idol, i-check lang natin. So mamaya update ko kayo kung ano yung mangyayari dito sa motor, kung all goods na ba o talaga may papalitan na pyesa. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Ayan, kalat-kalat yung mga pyesa ni Snipey, mga fairings, yan, mga tornilyo. Yan lang naman, update ko na lang kayo mamaya. Surikat na ako man. Napali. Para mag-i-edit kasi sa Joko. Yan. What's up mga idol? So alas 5 na mahigit. So ito, na-finish na natin to si Snipey. Bibiyahe na tayo mamayang umaga, mga alas 12, madaling araw. So okay naman na siya, nilinis na lang natin yung air filter. Tapos chinek din natin yung reading ng spark plug, okay naman na siya. So yun, bibiyahe na tayo mamayang umaga. See you na lang sa mga makakakita sa amin sa daan. Matambi, may kololinta. Ay, wala mo doon. Tulog na rin. Oh, ako at pinila. Hey tay! Hey tay! Ay! May kololinta. Linta sa dagat. Ano sa doon? Kita rin kita Joko. May linta ba sa dagat? Yan. Sinapalak sa'yo, nakabati. Saan dito busag? So dito lang kami sa gilid. Swimming sila. Bisan ni pagyan. Na ano? Pilit. Yan lang siya. Humoy. Bisan pagpa-humoy. Din. Uy, galag nito dito. Ano masasabi mo sa bakasyon mo ng 6 days? Kuya, kailangan diyak dito sa gub. Ha? Matali ba may butilya ah? Namukha na ito nga, nagkinanga. Gatak na mo. Ako gatak niya. Wala niya. Wala ay, may butilya. Oh. Mapagandang sunset dito mga idol. Same lang. Man, Kepwin. Bidak nga ito. Kana di. Uri, kayo maupay na ito sa dito. Madama, basura. Aday. One eternity later. Buta na tayo ng bagyo. A few moments later. Ito po ang uban. Ito po, malakas na sugar. Ano na? May sugar. Lakas ng sugar. Paano na lang kami para So ito yung lagay namin ngayon sa Typhoon New 1. Ano yung asawa ko?
Tumingin ka dito. Bilisan mo. So ito na yung nangyari ngayon sa Barangay Balnasa, Northern Samar. Loko! Tumba yung mangga. Ha? Kunin mo chinelo ko dun. Doon galit sa Diyo. Wala tayong chinelo. Yeah. Naulan pa. Katibay ng bahay ni nanay. Yun, no? Uy! Pumasok kayo dun! Para. Di kanina ba? Ito yung kachat kanina. Yan, di ba? Yung kanina yung tent lang. Eh. Adi. Hindi. Yan tadi. Diyan. Dito. Dito. High five to. Oh, Didi. Diyan. Ay, dito ka sila kuha, di ba? Eh, diyan. Nahulog sira. Nahulog. So what's up mga idol, for today's video, ito pabalik na tayo ng Manila. So ilang araw din tayo na stranded dito sa Samar kasi doon sa bagyong U1. So ito, ngayon pa lang tayo babalik at titignan natin kung bukas na ba ang mga port ngayon papuntang Matnog at makalipat na tayo ng Luzon. So for today's video, yan, samahan nyo ako na bumiyahe ng papuntang Manila, Samar to Northern Samar to Manila mga idol. So ang oras natin ngayon is 1:53 AM mga idol. Subukan nating habulin yung oras ng alas 3. Alas 3 ang alis ng fast cut. Magpa-fast cut na lang tayo siguro para at least okay na yung biyahe natin. So yun nga mga idol, andito tayo ngayon sa Balnasan, papasok tayo ng San Roque. Ito, susunod na barangay natin papasukin is Lucero na pala. Nakita nyo naman yung clip kung ano talaga nangyari dito sa lugar ng San Roque, Northern Samar. So dito na tayo ngayon sa Diversion Road. Hindi tayo papasok ng mismong city proper ng San Roque. Tingnan natin kung ilang oras natin biyabiyahin. Ang dadaanan natin ngayon is hindi na tayo magro-Rolando Andaya Road or Tagkawayan, Ragay, Lopez, tsaka Di Gallego. Ang daanan natin ngayon is daet tayo mamaya. Subukan natin magdaet kung kasi napaka tagtag sa Rolando Andaya Road. Talagang manginginig buong katawan mo pag doon ka dumaan mga idol. May recommended ko naman siya kung sakali man yung mga sasakyan nyo is magaganda na may suspension, okay yan. Pero kung ikaw ay typical rider lang na motor ang gamit mo, nakakasawa yung tagtag, kawawa yung motor mo. Kaya kahit napakaganda ng mga suspension ko, naka race power tayo sa rear suspension, tapos naka JBT suspension tayo dito sa harap. Pero talagang hindi ko rin kinakaya talaga. Kaya kailangan ko talaga magpalit na ruta.
Kaya susubukan namin ng asawa ko na magdadait kami. Nandito na tayo sa Katarman, Northern Samar. So magpapagas up muna tayo. First gas up natin ngayon to. Pa-full tank na tayo. So medyo malayo-layo pa ng takbuhan natin hanggang Allen Port. Sarap ng biyahe dito. Sobrang ganda na rin naman ng mga daan dito. Hindi na ganun kapangit. So solid na siya, solid. May mga areas dito na napakatanda na ng daan, kaya ganyan yung pumangit. Pero yung mga bagong daan dito ay sobrang ganda naman, solid. Pagas na rin tayo. Wait lang. Boss kan nga po, full tank. Hindi, unleaded lang. Like. Sir, meron din kayo CR dito? CR? Ha? May pambabae pa? Oh, meron daw. Kasi bag. Para wala kang dalhin dyan. Okay na ba? $242 pesos. $242 pesos na yung nagas natin ngayon. First gas up natin ng mga idol. Thank you. $242 pesos. Tingnan natin ng konti motor natin doon. Nagsigar yung asawa ko. So dito sa Katarman mga idol is almost 45 kilometers papuntang Allen, papunta sa may Pascat. Yan yung daan. And Cool Dap Dap Marine Station. So magpapaskat tayo ngayon mga idol. Sana umabot tayo. Pero sa tingin ko hindi na, 240 na. So goodbye muna tayo ngayon sa Samar. Next year balik tayo ulit. Sakali man na siyempre magpipiesta, uwi tayo ulit. Tsaka syempre ina-update ko kayo sa mga daan na dinadaanan natin, para at least kung kayo ay dadaan dito sa mga masasakupan na dadaanan natin, naililid ko kayo kung gaano nakaganda o ano na inangat o in-upgrade progress sa mga daan, kung okay na ba siya. At tulad ka nung pag uwi natin ng Samar, na-update ko kayo dito sa Tagkawayan, Quezon, hanggang sa mga pangit na daan nun, pangit pa rin talaga. Yan nga.
at least na-update kayo kung sakali man na kayo ay bibiyahe, at least alam nyo yung mga dadaanan nyo or scenarios na pwede nyo daanan. Hindi kayo magugulat, oh ang pangit pala ng daan dito, yung mga ganun. At least may update kayo na ganyan pala ang itsura ngayon ng daan dito, gumanda pala yung daan dito, yung mga ganyan. Pero sa akin nga mas maganda pa nga yung daan na to kaysa kung sakali man na sa Bulacan eh. Napakapangit na ng daan sa Bulacan. So almost 1 week tayo nandito sa Samar dahil nga dun sa nangyaring pumasok si Bagyong Yuan, maraming nasirang establishment dito sa Northern Samar. Tsaka mas lalo na yung kuryente papuntang San Roque, wala talagang kuryente hanggang doon sa mga baryo-baryo, tumbahan yung mga puno. Delay na biyahe si Pascat ngayon. Ang bakanting biyahe is alas 3 ng hapon. Anong oras pa lang? So tingnan natin dito sa may Santa Clara Cruise Shipping. Pakahirap ng ganito buhay. Check natin dito sa Santa Clara kung makasingit tayo. Sana makasingit tayo. Ang hirap naman kasi kung makikipagsapalaran tayo dun. Nang oras yung punta natin dito. Alas 3 pa lang, tapos alas 3 ng hapon tayo makakabiyahe. Siyempre sayang yung oras na ikoko natin dito, di ba? Kaya i-check natin dito. Sana meron. Sniper 150, 155 yan. Apa. 155, Sniper 155. Sir, may biyahe po ba agad? May biyahe po agad? May biyahe po Ay. kami. 141, uniform natin, Charlie. Sniper Apa. 155. Doon sila ha. Sir, doon na ako kay Dugtong sa likod niya ng mga live car. Dugtong po kayo dyan. Sige pa. So ito na, kuha tayo ng ticket. A few moments later. So ito na, the moment of truth. Sa dulo. Nasagad kasi tayo dyan.
Dulo. So ito na, itatali na si Snipe. Baba ka muna. Oop, yeah. Aray. Okay na dito? Para di magit lang. Yan. Testan na lang. Pero huwag na lang po ilang. Sir, lagay ako ng basahan, sir na. Basahan. Tayo dadaan. May daan nata din, no? May daan nata. Sir, may daan dito, sir. Ikaw na bahala, sir, ah. Hala, ito na. Makakauwi na tayo Manila. Ha? Wala, tataw. Ay, may ka. Tapos nalaglag na. Idol. Island of Luzon na tayo, entering na tayo Island of Luzon. So, parang tatama yung helmet ko dito. Alay, tatama pa ata. Ayan na, makakabalik na tayo ng Manila. Ay, susunod talaga hindi ko na ulitin na umuwi ng November or December. Napakalakas ng alon mga idol. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot talaga. Hindi ko akalain na ganun kalakas yung mga alon. Katatapos pa ng bagyo. Kaya siguro ganun.
Ito na. Entering na tayo talaga sa Luzon. Ito na tayo. Nakaso. Pero sa totoo lang talaga, hindi ko na talaga uulitin yun. Ayoko nang umuwi. Sinabihan ko na rin yung asawa ko. Susunod, din ako uwi ng Vermont. Nakakatakot yung alon. Hindi ko na ulitin yun. Promise. Mamatay. Woohoo! Ito na. Woohoo! Ito na mga idol. Ha? So ayan na mga idol, welcome to the island of Luzon, municipal of kilometer 646 Matnog. So babakbak naman tayo ngayon ng almost 500 kilometers din yun. Hihinto tayo mamaya doon sa may Albay, yun sa 7-Eleven, kasi yun yung pinangako ko sa asawa ko. Picture muna doon, tapos saan pa ba? Doon sa may lagi kong hinihintuan, yun sa may diversion road din doon. Mamaya hintuan na lang natin para makapagpa-picture naman yung asawa ko. Napakahaba ng kan dito, mga truck. Kawawa naman itong mga biyahero. Maganda talaga kung magkaroon na lang ng tulay yung Matnog to Alin no? Anong kaya mangyayari kung may ganun? Wala na siguro, magiging stranded. Pero talaga hindi ko talaga akalain na ganun kalakas yung mga alon ngayong araw. Akala ko kalmado ang dagat. Putya, nakakatakot. Tumatagilid yung Roro. Parang ayaw nang bumalik eh. Kung bumalik man, babalik naman sa kunwari tumabingi papuntang kanan, tapos maya maya kakaliwa. Nakakatakot. Nakikita mo yung tubig eh. Pag tumagilid eh, kala mo tataob eh. Ang maganda na lang nun kasi wala kaming masyadong kasabayang mga pasahero, kaya solid pa rin yung takbo. Paano kung punong-puno yung Roro? Baka lumubog yun. Buti na lang talaga, napaka-solid ng biyahe namin ng asawa ko ngayon. Sana ganito na lang, hindi mainit masyado, makulimlim lang. Pero sa susunod talaga hindi na ako uwi ng November. Ay, mamatay ako sa nervyos. Idol, update, nandito na tayo sa Daraga Albay.
So hindi natin nakikita ngayon si Mayon. Mukhang malabo nating makita pero okay lang, at least hindi na ulan. Sana din naman kami ulanan sa biyahe para dire-diretso ang magandang biyahe natin mga idol, para hindi naman natin tanggalin ulit tong camera. Pa naman umulan dito, sobra. Special shoutout sa mga taga-Albay dyan. May ang ganda ulit yung daan dito. Pumapangit lang dahil rene-renovate ulit. Pero pag dumadaan naman ako ng May or April maganda naman daan dito. Init, pero masaya na may ganito kainit. Huwag na lang umuulan. Pangit tumakbo ng umuulan. Ayan si Mayon, no? Kaso may nahihiya siya. Dito tayo sa may barangay Tabon. So, malapit-lapit na dito yung pinagpipicturean namin ng asawa ko pagka lumalapit kami kay Mayon. So mamaya mag-picture taking tayo dun. Sana matanggal yung pagkahiya ni Mayon at makita natin siya ng buo. Pakasolid pa naman niya pag nakikita yung katulad ng ganitong picture. Iyan yung NHKK5R ko mga idol. Same kami ng asawa ko. Couple helmet kami dyan. Kaso nga lang, ang problema ko kay NHKK5R is wala pa akong chin mount. Si Angsi hindi pa naglalabas para kay NHKK5R. Kaya hindi ko pa siya magamit ng mayroong camera holder. Kaya itong si Kwan yung nagamit ko. Dinidikitan tayo ni Nissan NB350 Parang na damage din tong lugar na to ng bagyong Yuan Buti dito yung mga, kahit minsan lang ako dumadaan dito, nakabisado ko na yung daan dito, mga diversion road na to. Wala tayong gamit na cellphone kasi gamit ng asawa ko sa likod. Ewan ko ano ginagawa niya, Facebook siguro para hindi antokin. Ayun putol mga idol nako. Ang dami din dito na salanta si Typhoon Yuan Ito na, dito na picture taking namin ng asawa ko. Alay, angas. Ang angas. Alay. So ito mga idol, picture muna kami dito. Okay ka na? So mga idol, ayan, nakapag-picture na kami dito. Napaka-solid kahit medyo nakatakip si Mayon. Nakikita naman, okay na yun. Next year ulit, kita tayo ulit Mayon. Napaka-solid dito kasi marami ding nasira si Typhoon Yuan dito. Mga puno, nahiga. Yung mga poste mga kawayan putol, mga tumba, mga ilang poste na natumba din. Pero sa mga bahay wala naman ako nakitang natanggalan ng bubong. Ito, pa tanggal yung bubong.
Yun o, DA17 no. Ganda. High roof. Sana all. Yan magkaroon tayo ng ganun. Para yun naman yung gagamitin natin pang uwi-uwi ng summer kung saan saan man tayo mapunta. Hindi yung init ulan nababasa tayo. Mabilis tayo magkasakit nyan. Snipe, okay naman yung nagmumotor. Syempre mas masarap nagmumotor. Pero syempre pag tag-ulan naman, napakahirap magmotor kasi delikado. Pero kung papipiliin ako kung ano yung mas gusto ko is motor o 4 wheels, motor ako. Syempre feel na feel ko yung pag punta ko sa mga ganito, yung mga bundok, yung mga ganyan. Mas masarap ginagamit ng motor. Or malalayong biyahe, mga sightseeing. Tapos yung lahat, maganda talaga yung motor. Ang problema lang sa motor is yung maulan. Napakadelikado sa motor kasi syempre. So nandito na tayo sa may trending na 7-Eleven sa likod. Ay Albay. Ayan o. Ha? Tara, pagas muna ako. Minsan ka na lang mapunta dito, nagtago pa na. Full tank pa. Ha? 91? Ay, kawawa naman yung asawa ko. Minsan na nga lang makapunta dito, nagtago pa. Ano, pipicture ka? Picture ka? Okay na yan, kahit basta may picture, kahit nagtago. Tayo kaya. Yeah. Ha? Hindi, dito na. Hininto lang kita dito baka gusto mong picture. Ano, wag na? No, sige. Next year na lang ulit. Na? Next year. Yan, okay na pa. Yeah. So almost 221 pesos at umabot ng 3.8 liters. Ang per liter niya is 57.50 per liter. So ito yung pangalawa. Oh, pangalawang gas up. Kasi siya kung tayo nagpagas kanina Katarman Di ba pangalawa nating gas to? So yung una namin gas up is sa Katarman, Northern Samar. So second gas up to. Thank you. Second gas up. Alay! Umuwi lang kami ng Samar, bumigat kami sayang. Sayang, nagtago. See you next year na lang. Doon na lang kami babawi. Dapat pala, nung papunta pa lang kami, nagpicture na kami ng asawa ko. Kaso marami kasing tao nung time na yun Ay, status okay naman, hindi naman masyadong ngalay. Medyo busog lang, di pa nagugutom. Kasi kumain tayo sa may Sorsogon ng Crispy King. Shoutout sa Crispy King. And then ang oras natin ngayon is 11:29 AM.
Mag-aalas 12 na. Pero di na kami kakain ng tanghalian. Siguro dire-diretso na namin to, tapos magdadait na kami para banking naman. May problema lang ako kasi wala akong cellphone na nakasasawa ko. Gamit niya. Okay lang din naman para na okay lang din naman na nalilibang siya, at least hindi siya inaantok sa biyahe, di ba? Mas okay na para sa akin yun. Medyo kabisado ko pa naman yung daan dito at hindi pa naman kami naliligaw. Sa ilang beses ko na nagmumotor pa uwi ng Samar, dedetalye ko naman yung daan, na dadaanan ko naman ng tama yung kailangan kong daanan. Pero bandang Quezon siguro doon ako mag-google map kasi magba-backdoor kami. Siguro ang tawag dito, backdoor kami. Quezon kan kami. Dadaanin din na kami Muntinlupa or Paranaque. Sumulong highway kami lalabas mamaya. Yun no, dami na sirang poste dito. Albay. Ano nangyari? Lakas ng hangin nata dito pumalo. Bakal na yan no. Tagilid yung mga poste. Ang sakit sa bangs. Pulanggi Albay na tayo mga idol Dito sa Pulanggi Albay nagkaroon ng minor sira yung syudad nila. Mga poste lang naman. Yung mga poste dito mga idol Hindi pa ganun karami wire na nakakabit sa poste pero hindi na kinaya yung hangin na hagupit ni Bagyong Yuan. Ay mga idol tagilid. Buti na lang talaga di kami tumuloy nung 8 na yon. Gusto ko pa namang umuwi nun. Buti na lang talaga hindi. Nakakatakot. So tubula na tayo mga idol. Bula ba? Bula. Hindi ko alam yung pronunciation ng lugar Bula. So ito naman, madalas naman dito tayo dumadaan. Mas makakon kasi dito, mas short distance kaysa doon sa city proper ng Naga tayo dadaan. Ito na yung pinakamagandang daan. Susubukan natin mamaya dumaan ng dait mga idol Pero sure ako makakadaan tayo na dait. Ayan, bulaan na pala to. Barangay Pasulong, Bula, Kamsur. What's up mga idol, nandito na kami sa may unahan ng Naga. Nakalabas na kami ng Nabwa at Bula, Camarines Sur. Babaybay na namin to. Diretso na kami ng dait. Ilagay mo muna dyan. No oras pa lang ngayon 1:26 PM. So ihi muna kami. A few moments later. So what's up mga idol, nandito na tayo sa Pamplona, Kamsur. So dire-diretso lang naman natin to hanggang sa makarating tayo ng dait, Camarines Sur. Doon na tayo dadaan. Napag-usapan na namin ng asawa ko na nag-water break kami.
So para hindi naman daw masakit sa katawan yung biyahe namin pabalik, kahit na maraming banking, okay lang daw. Sabi ko medyo magtatagal tayo kaysa dito sa Rolando Andaya Road, okay lang daw. So yun, napagpasyahan namin na magdait na kami ngayon. So yun mga idol, ang oras natin ngayon is 1:55 PM mga idol, mag-aalas 2 na. So bali nasa 6 hours na kaming bumabiyahe mga idol, simula Matnog. So nandito na tayo ngayon mga idol sa papasok ng Dait. Diyan tayo nag Rolando Andaya Road. Didiretsuhin na lang natin tong Maharlika Highway. So titignan natin kung ano ang magiging pabor ng daan na to kaysa doon sa dinadaanan nating typical na Rolando Andaya Road. Ang mas solid ba dito dumaan kaysa doon. So unang-unang sa lahat nang nakita ko dito is mapuno, hindi mainit, saka hindi nakakasal yung daan. Umpisa pa lang to, sana hanggang dulo ganito. Napaka solid ng daan. Okay lang sa akin kahit gaano kalayo, basta ganito yung daan, pwede na sa akin to, para hindi kami natatagtag ng asawa ko. Yun no, Dait Naga UB Express. Parang marilaki lang eh. Pasok ka ng kwan ng paano lugar to, Impanta, Quezon. Parang ganun yung daan dito, napaka solid, ang ganda. Hindi siguro ito masyadong nadadaanan ng mga malalaking sasakyan. Ito yung time na papipiliin ka ng daan. Gusto mo yung maiksi pero pangit, o yung mahaba pero maganda yung daan. Siyempre pipiliin ko yung magandang daan kahit mahaba. Solid naman yung takbo, makukuha mo naman sa takbo eh. Yung maiksi, mabagal ka naman tong ano tawag doon, mabagal yung pacing mo nun. Siyempre pangit yung daan eh. Dito solid, kahit sa sobra, kahit basa. Ito lang yung pinagkakatiwalaan kong gulong since na binili ko to si Baby Toothless. Nung pinalitan ko na yung stock ito na talaga yung pinalit ko. Platinum Corsa R26 mga idol, solid. Kahit medyo basa, talagang kakapit. Tsaka budget friendly, hindi siya ganun hindi katulad ng ibang brand na mahal. Pero to si Platinum Corsa pangmasa. Hindi ako sponsor nito mga idol, pero napaka solid gamitin. Kahit yung nakakabit doon sa SP500 ko, R26 na Corsa yung nakakabit doon mga idol. Kaya solid na solid. Ayun na, meron din dito landslide mga idol. So what's up mga idol, andito na tayo, touchdown na tayo Dait. Pagas muna tayo dito sa Sea Oil. Masakit sa puwit. So what's up mga idol, tingnan nyo naman yung nasa Google Map ko. Nakakaumay yung bankingan. Puro banking, walang straight.
So what's up mga paps, mga idol, ito konti na lang, makakalabas na kami. Ang sakit na ng puwet ko. Ay, konti na lang, ayun na. Ito na, konti na lang. Woo! Masisilayan ko na rin yung Rolando Andaya Road na may gasolinahan. Papahinga muna siguro kami doon. Dahil sobrang sakit na ng puwet ko mga idol. Hindi na kaya. Aray ko. Salut sa inyo mga sir. Welcome to Bicolandia na tayo. Woo! Di na kain ng katawan ko. Kain muna tayo. Kain. Tara, tambay tayo. What's up mga idol, nandito tayo sa gateway to Bicolandia. Yun, pahinga lang muna kami, sobrang awit na ng puwet ko, nasawa ko. A few moments later. Dumi na ni Snipe. Ay, buhay. Okay na pa. Thank you pa. Ha? Teka po ulit. Nandito na yung pinakamapapangit na daan. Pero nalagpasan na natin Tagkawayan, Naragay, Di Gallego, Lupe, yan. Smoke engine ah. Parang masusunog yung truck na to. Sira-sira na yung daan dito. Daan-daan na lang tayo. At least umuusad. Hindi na ako pwede magmabilis dahil yung lens natin is black tinted. Smoke pala, smoke color. Kaya medyo delikado tayo sa gabi. Naka open visor tayo ngayon. Napakapangit na daan. Pumunta kami dito, parang hindi ko naman naramdaman to. Napakaraming butas dito mga idol. Quezon na tayo, daming butas. Shit eh.
Dahan-dahan lang talaga tayo, hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis. Daming butas. Durug-durug yung daan. Okay naman dito, tangke. Isang buo ng linya, oh. Wala nang mapakinabangan. Kawawa yung mga motoristang dadaan dyan. Kung di sisemplang, masisira yung sasakyan. Ito po. Alay ko. Butas. Ang laki. Ang laki ng butas na yun. Shoot yung gulong ng kan SUV. Kaya di bali na lang mabagal. Huwag lang masyad sa mga ganong butas ay. Pag motor, ewan ko na lang, simple lang talaga. Ay, ano to, puro plate pa ng kano, bakal, madulas pa talaga to. Simple lang yung mga nakamotor dito ay. Ano yung ginagawa ng DPWH? Wala pang ilaw. Ay, shit eh. Ano ba yan? Dapat dito, dinedit penalty itong mga DPWH con na to eh. Makakapatay ng mga tao itong ginagawa nyo eh. Ay, dahil delikado yung bakal na yun. Mga sirauli yung mga DPWH dito. Dumaplis lang ng kaunti yung gulong ng sasakyan o motor doon, sigurado. Lalo na pag motor ay patay talaga. One eternity later. Nandito na tayo mga idol sa Gumaka Bypass Road. Ano nyo naman kung gaano kadilim yan mga idol. Kadilim. Hindi natatakot, may nakahinto dun ah. Dalawa lang kami ng asawa ko na nagdumabaybay dito sa Gumaka Bypass Road. Marami ng bahay. Dati yung dilim dito eh. Ang kabahay-bahay ngayon meron na. Angas. Solid. Aso. $500 meters. Kakalis na tayo sa Gumaka Bypass Road. What's up mga idol? Nandito na tayo ngayon sa Timonan, Quezon, sa may Old Zigzag Road mga idol. Aakyat na tayo ngayon. No choice, Old Zigzag Road tayo dadaan kahit madilim. Let's G. Ito na, pasok na tayo Old Zigzag Road. Kung ano, every wagon. Ganyan yung gusto kong sasakyan eh. Okay. Ayun na, umahon ni Snipey. Yun. Kalagpas na rin tayo sa Bitukang Manok. Palusay na naman na tayo. Konting kembot na lang. Makakauwi na rin tayo. Almost 159 kilometers na lang tatakbuhin natin. And estimated arriving natin sa Manila is 12:47. Ang oras natin ngayon is 8:51 mga idol. So update mga paps, nandito na tayo ngayon sa Lucena.
So hindi tayo mag-underpass, doon tayo sa taas na daan. Kasi meron tayong subscriber na nagsabi na bawal talagang dumaan sa baba. So taas tayo dadaan mga idol. Nakakapagod din. Lalo na pag wala akong OBR na angkas, okay lang yung takbo ko. Pero pag kasama ko si asawa ko, medyo napapagod. Pero okay lang naman din, masaya din naman may kasama. Masaya naman ako nakasama siya. Okay lang yan. So doon tayo dadaan sa taas, bawal tayo sa baba. Oh, may SNR na rin pala dito. So yun, kung nakikita nyo yung karatula na yun, oh, ang laki. Tapos 40 kilometers per hour. Ayun mga idol, no? So dito tayo dadaan sa taas, bawal tayo sa baba. So nandito na tayo sa Lucena touchdown. Nakatakot naman yung mga tao dito, kabad na lang sumusulpot yung mga sidecar. Saan? Saan dun? So what's up mga idol? Papasok na tayo ng Chaang Bypass Road. Pero doon sa pagpasok may 7-Eleven. Kakain muna kami ng asawa ko doon. Gugutom na ako. Hindi pa ako makakain ng tanghalian saka ng hapunan. Kaya kakain muna kami ng asawa ko. Kahit sisig na lang. And then syempre magpapahinga na rin ako. Sobrang sakit na ng likod ko. Sobrang layo ng biyahe. Diretso straight. Hindi ko na kayang kunin ng 12 oras yung Matnog to ko na. Ay Manila to Matnog ah. Dati nakaugo ako. Dahil di siguro sa pacing ko. Di tsaka kasi mahirap tumakbo ng 12 hours na straight tapos meron kang OBR. Mas magandang tumakbo ng 12 hours pagka ikaw lang kasi yung limit ng takbo mo malilimita, makukuha mo ba, ma-reach mo. Di ko na kayang patakbuhin si Sniping ng almost 12 hours yung takbuhan Manila to Matnog. Ewan ko siguro dahil sa kasama ko ngayon yung asawa ko. At nagdadahan-dahan lang din naman ako. Hindi naman ako nagpapatakbo ng mabilis. Yung mga itakbo ko ngayon mga idol 60 kilometers per hour. Pag ako mag-isa 100 yan. Limit 190 ganyan. Pero kapag kasama ko yung OBR ko, asawa ko, 60 lang. 60-70 okay na yun. So ito na, papalapit na tayo sa Chaang Bypass Road. So 3.7. So estimating arrival natin sa Manila is 12:49. Pero kakain muna kami, hahaba pa yan. And then ang kilometer na tatakbuhin pa natin is 104 kilometers na lang. Konting-konti na lang. Wala na sa 700 yan.
746 kilometers ba yun? Oo, parang ganun. Yung Manila to Samar. Tsaka si Snipey, nag-i-smooth na naman tumakbo. Kumanda na naman siya tumakbo. Kaso nga lang, may nararamdaman ako sa kanya. Siguro dahil sa mabigat kami ng asawa ko. Sumasagad yung shock niya sa likod. Yung race power. Tumaba kami ng asawa ko eh. Kain tulog lang kami sa Samar eh. So ito na. 7-Eleven muna kami. And then kakain. Pahinga muna ng kaunti. Minuto. Para din si Snipey makapagpahinga. Dire-diretso yung takbo ni Snipey. Alam ko dito yung 7-Eleven eh. Pag tama ako, dito yung 7-Eleven, kakain muna kami. Yun o, diba tama? Ang galing ko. So yan, kakain muna kami dito. Ha? Pagpagin ko na lang. Diyan na lang tayo. Pagpagin ko na lang. Malamig doon sa loob eh. Aray ko. Yun na, pagpagin ko lang. So what's up mga idol? Nandito na tayo sa bahay. At yun nga, maraming salamat sa mga nanonood sa atin at sa mga bagong subscribers natin sa YouTube. Maraming thank you sa suporta. At yun nga, nandito na tayo sa Manila. So hanggang doon lang tayo sa Quezon nakapag-video kasi sa sobrang pagod na natin, hindi ko na alam na hindi na pala tayo nagre-record ng video ka at nagsasalita na lang tayo bigla-bigla nang walang record. So yun nga mga idol, maraming thank you. Peace out. Special shoutout pala sa mga subscribers natin na to. Nakakatuwa kayo, ang dami nyong comments sa first video natin papuntang Samar ngayon. Napaka-solid kasi napakaraming views, 17,000 views. And then syempre tumaas din tayo, nag 700 subscribers tayo. Maraming thank you mga idol.